Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinagdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga nandiligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa sa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangharal sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi, ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Tayo pong lahat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan na aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabigan ng lahat ng lingkod. Tugon. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lagi at di nagwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Tugon. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Tugon. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Tumayo po ang lahat.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay bagamat Lunes, ang kadalasan nating schedule ay sa hapon pa o 6 p.m. Pero dahil nga po ito na ang huling araw o oras ng pamamalagi ng imahe ng Birhen ng Manawag at siya po ay magbabalik na sa kanyang tahanan doon po sa Pangasinan. Kahit ito na rin ang ating misang pamamaalam para sa mahal na Birhen ng Manawag. Ngunit gano'n pa man sa kanyang huling habilin para sa atin, no? Na para bang ang isang ina na aalis ay laging nagbibilin ko ano ang dapat nating gawin. At sa konteksto ng ating pong narinig na pagbasa, lalo tigit sa ating pong ebanghelyo, ay tungkol sa pagmamahalan. Madalas po, no, sa mga magulang, no, kapag kayo ay aalis, lalayo,
ang sinasabi lagi, kayo na lang naririto ha, magmahalan kayong lagi, magtulungan kayong lagi, kayo na lang magkakasama. Diba? Laging ganun ang habilin ng isang ina na dapat nating pakinggan. Yung pag-ibig o yung pagmamahalan. At ngayon, sa ating ebanghelyo, mas ipinapaunawa sa atin ni Jesus kung ano nga ba at paano nga ba talaga tayo dapat magmahal. Madali po kasing mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin. Madali pong mahalin ang mga taong tanggap tayo. Pero yung mga taong sa tingin natin nagbibigay ng problema, nagbibigay ng pasakit, yun yung talagang iniiwasan natin hanggat maaari. Pero ito yung kabaligtaran no? Ito yung sinasabi. Kasi alam niyo po, itong guro no, na lumapit kay Jesus, isang iskriba na nagtanong, paano ba mabuhay? Paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ka gusto mo bang mabuhay? Paano ba mabuhay? Nawawalan kasi ng gana, nawawalan kasi ng buhay o sigla ang isang tao kapag tumigil na siyang magmahal. Sabihin niyo nga po, pagmamahal. Dapat yung tamang konteksto ha. Hindi ito usapin ng love life, no? Kasi minsan talagang yung love life yung pinakakadiinan mo lang ayaw talaga sa iyo, ba't mo pagpipilitan, di ba? At hindi talaga siya dapat mahalin, minamahal mo pa. May asawa na, mamahalin mo pa. Komplikado yung buhay na ginagawa mo. Hindi yun ang konteksto dito. Kundi yung sinasabi na pagmamahal. Lalo tigit, yung mahirap mahalin, yun yung doon natin mas maiintindihan at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng utos na magmahal. Naintindihan ba? Kaya nga doon sa kwento, sa talinghaga na ibinigay ni Jesus, ito yung, sabi may Levita, may saserdote, yung binugbog, yung ninakawan na halos patay na ng iwan, yun ay kalahi nila. Sabihin na natin kababayan nila. Yung Samaritano, yun ang tinuturing nilang pagano. Labas sa kanilang komunidad. Ang mga pagano, ang tingin ng mga Hudyo o ng mga Israelita din ang mga pagano. Nagkahiwalay lang nung panahon ng mga pananakop, panahon pa ni Haring David, nagkahiwa-hiwalay yung kaharian, pero iisang angkan lang yan Pero dahil nga sa lumipas sa panahon, nagkaroon ng mga maling pananaw, so para sa kanila, ang mga pagano ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya kung ituring nila ito, sila ay marumi, sila ay makasalanan. Pero ito pa yung mas ibinida ni Jesus. Kung sino yung hindi nila pinapansin sa panahon ng kagipitan, ito pa yung tumulong. Siya pa yung nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Totoo naman po, di ba? Kapag panahon ng kalamidad o ng problema, ang bagyo ba may pinipili na Katoliko lang dapat ang bagyuhin? Muslim lang ba dapat ang magkasakit ng COVID o ibang mga sekta? Wala naman. Walang pinipiling relihiyon o sekta. Pero ang sabi nga, ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, wala itong kasarian, wala itong edad. Kung sino yung nangangailangan ng higit na pagmamahal, doon mo dapat ipinapakita ang pagkaunawa at pagsunod sa utos na ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Yung kahit mahirap po, kahit mahirap at nahihirapan ka, ay patuloy ka pa rin magmamahal. Itin ko po ulit yung pagmamahal,
ibibigay mo sa tamang panahon. Hindi naman sinasabi maging BFF lahat, no? O maging close tayo lahat, hindi eh. Sa ating ebanghelyo at sa kwento, ito yung kung panahon na kailangan kang tumulong, ikaw ang hinihinga ng tulong, huwag mong ipagkait. At gagamitin pa natin yung ating mga estado sa buhay. Ay hindi, pare ako, hindi ako pwede tumulong dyan. Ay hindi ko kapartido yan, hindi ako dapat dyan. Marami tayong ginagawang justification para lang hindi natin maibigay ang pagmamahal na dapat na ibigay. Uy. Yun tayo, bumababa. Ano? Ganyan naman, di ba? No? Pag sinisermo na ng nanay, no? Talagang tahimik lang. No? Pero yun yung, baka ikaw, kaya ka naririto para paalalahanan ka at turuan ka ulit. Baka nakakalimutan mo na yung pagmamahal. O paano magmahal. Yun lang din naman, parang siguro, no, talaga namang ramdam ng ina ang kalungkutan, kahit na takpan mo pa ang mukha mo ng kung ano-anong kolorete, gawin mo pa ang kung ano-anong mga activities o mga happenings dyan, pero ramdam ng ina kung mayroon kang dinaramdam. At ramdam din naman niya kung sino ang pwede niyang lapitan. Di ba ganun yun, no? Lalapitan niya ang isa para tulungan yung isa. Nga lang, madalas, no, dahil nga hindi natin alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, kaya madali tayong umayaw o mag-reject sa request ng ina. Pero muli, no, gaya ng sinabi ni Jesus, kung gusto mong mabuhay, umayo ka, gayon din ang gawin mo. So, kahit na anong gawin natin paglilingkod sa simbahan, kahit anong ilang misa pa ang gawin ko dito, kung hindi ko gagawin yung kahulugan ng pagmamahal na sinasabi ni Jesus, wala ito. Ano lang ito? Performance lang. Trabaho lang ito. Higit kasi doon yung hinihingi ng Diyos eh. Kasi kung kung alam mo talaga, no, at ginagawa mo, nagmo-motivate sa iyo ay pagmamahal, kahit maghapon ka sa simbahan at hindi ka ma-appreciate, masaya mong ginagawa ito. Kahit maghapon ka magtinda, magluto sa bahay, maglinis, hindi ka mapapagod kasi ang nagmo-motivate sa iyo, pagmamahal. At laging dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Pwedeng mapagod, no? Pero hindi aayaw. Pwedeng mapagod, pero hindi susuko. Masasaktan, pero mas lalong titindi ang pagkaunawa sa pagmamahal. Amen? Magsitayo po ang lahat. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Ang ating pong itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa Kanya, walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling, at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas ng way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi
at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumas
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na